Meron akong 340,000 asno. 500 sa mga ito ay tinalaga ko at kanilang mga anak ay pinagbili at ang kinita ay binigay ko sa mahihirap mula sa lahat ng dako sa mga mahihirap at lumalapit sa akin. Ang 4 na pintuan ng aking tahanan ay laging nakabukas. Sa bawat isa ay may nakatalagang bantay na nagmamanman kung mayroong dumarating na humihingi ng tulong. Kapag nakita nila akong nakaupo sa isang pintuan, dadaan sila sa kabilang pintuan upang kunin ang anumang kanilang kailangan. Meron akong 30 hapag na laging nakahanda para sa mga manlalakbay at 12 hapag na nakahanda para sa mga biyuda. Imagine, napaka-generous ni Hope. Talagang yung bahay nila ay open sa lahat, sa mga mangangalakal, sa lahat ng mga gustong tumulong. Ganun po ka-buti, ka-generous ni Hope before po yung mga pangyayari, ang pagsubok sa kanya. Sino mang lumalapit upang humingi ay laging nakakasumpong ng mga pagkain sa aking hapag. Walang isa man sa kanila ang pinalalayas na walang dalang pagkain o pinalalabas na walang dalang pagkain. Meron akong 3,500 pares ng baka. 500 sa mga ito ay itinalaga ko sa pagsasaka. Sa tulong ng mga manggagawa at lahat ng gawain sa bukid ay natapos. Ang lahat ng ani ay tinalaga ko para sa mga mahihirap. Imagine, mayroon din akong 50 panaderya na patuloy na naghahanda sa pagkain para sa hapag ng mga mahihirap. Mayroon akong mga alipin na pinili upang maglingkod. May ilang manlalakbay na nakita ang aking kabutihang loob at nais na maglingkod sa akin bilang mga tagapaglingkod. May iba naman na naghihirap at walang ikabubuhay na lumalapit at nagsabi, hinihiling namin sa iyo dahil wala kaming pag-aari, kaawaan ninyo kami. Pautangin kami ng salapi upang makapunta kami sa malalaking lungsod at makapangalakal. Ang labis na aming nakita ay bibigay namin sa mga mahihirap at ibabalik namin sa iyo ang iyong salapi. Nang marinig ko ito, ako ay nagalak at pinahiram ko sa kanila ang salapi upang gamitin sa paglilingkod at pagtulong sa mga mahihirap. Nang may karangalan at nang may kagalakan kong ibinigay sa kanila ang kanilang kinakailangan, tinatanggap ko lamang ang kanilang kasulatan ng pangako at hindi humihingi ng iba pa. Hindi humihingi ng iba pang panigurado. Ibig sabihin, wala siyang hinihinging assurance o yung panahon natin ngayon, collateral. So nagpapahiram siya ng pera ng buong pagtitiwala kahit hindi niya kilala, basta lumalapit sa kanya. Galing, no? Napakabuting tao ni Hugh. Lumakad sila at tumulong sa mga mahihirap hanggang sa
abot ng kanilang makakaya. Minsan, ang ilan sa kanila o sa kanilang kalakal ay nawala sa daan o sa dagat o kaya naman ay ninakaw. Lumapit sila sa akin at sinabi, "Inihiling namin na maging mapagpala kayo sa amin upang makabayad kami sa inyo." Nang marinig ko ito, naaawa ako sa kanila. Ibinalik ko sa kanila ang kanilang kasulatan ng pangako. Madalas ay binabasa ko ito sa harap nila at pinupunit upang palayain sila sa kanilang utang. Grabe, no? Sinasabi ko, ang anumang inihandog ko para sa kapakanan ng mga mahihirap ay hindi ko kukunin sa inyo. Wala akong tinatanggap na anumang mula sa aking may utang. Kapag ang isang tao ay lumapit sa akin ng may kagalakan at sinasabing hindi niya kailangang pilitin ang mga maglingkod para mga mahihirap, maglingkod para sa mahihirap, kundi nais niyang maglingkod sa aking hapag. Tinatanggap ko siya, binibigyan ko siya ng bahagi ng pagkain. Gayunpaman, binibigyan ko pa rin siya ng kanyang kabayaran. Umuuwi ako na may kagalakan. Kapag ayaw niyang tanggapin, pinipilit ko siyang tanggapin at sinasabi ko, alam kong ikaw ay masipag na manggagawa na umaasa sa kanyang kabayaran. Nararapat na tanggapin mo ito. Hindi ko kailanman ipinagpaliban ang pagbabayad sa mga manggagawa o sino man. Ayan. Walang isa man sa kanila ang hindi nabayaran sa takdang oras. Diba, no? Sinasabi rito sa kwento ni Job na talagang yung kanyang mga worker o yung mga nagtatrabaho para sa kanya ay sinisweldohan niya ng tama sa oras at tamang bilang ng sweldo. At isa ito sa mga bagay na ikinatutuwa ni Abba Yahweh kay Job sa pagiging generous niya sa mga tao. Ang mga nagpapagatas ng baka at tupa ay nagbibigay ng hudyat sa mga dumadaan na kumukuha ng kanilang bahagi. Ang gatas ay dumaloy ng napakarami na naging mantikilya pa sa mga burol at sa gilid ng daan. Ang mga baka ay nanganak. Ang mga baka na nanganak ay nakahiga sa mga bato sa burol. Ang aking mga alipin ay nagpapagod na sa paghahanda at paghihiwa ng karne para sa mga biyuda at mahihirap. Sila ay minsan ay nagsasabi ng masama laban sa akin at nagnanais na ako ay mapahamak, bagaman ako ay napakabuti sa kanila. Sometimes talaga po, mga kapatid, hindi maiwasan yung ganun, no? Mga abusado or kahit napakabuti mong tao, kahit lagi kang tumutulong, meron pa ring tao na nakakapagsalita o nagnanais na mapahamak. Di ba? Nakikita natin dito sa istorya yung na reflection ng mga na-encounter din natin sa pamumuhay natin ngayon. Na sa kabila ng ating pagtulong, paggawa ng mabuti, meron pa rin mga tao talaga na di natin alam kung naiinggit sila or whatever, kung ano yung iniisip nila dahil sila ay
nag-iisip pa rin ng hindi maganda para sa atin. Tuloy po natin, malapit na po ito. Meron akong 6 na alpa at 6 na alipin na tumutugtog nito. At mayroon ding kudyapi na may 10 kwerdas na aking tinutugtog sa araw. Tinutugtog ko ang kwerdas habang ang mga biyuda ay umaawit pagkatapos kumain. Sa pamamagitan ng tugtugin, pinapaalala ko sa kanila ang alahaya upang sila ay magpuri kay Abba Yahweh. Kapag ang aking mga alipin ay nagreklamo, tinutugtog ko ang mga instrumento na parang kanilang karapat-dapat na kabayaran upang sila ay makapahinga at magkaroon ng kagaanang loob. Ayan. Yun po yung chapter 3 natin. Ito naman po tayo sa chapter 4. Okay. Chapter 4 na po tayo. And my children, after having taken charge of the service, took their meals each day along with their 3 sisters, beginning with the older brother, and made a feast. And arose in the morning and offer as sin offering for them 50 rams and 19 sheep, and what remained as a residue was consecrated to the poor. And I said to them, take this as residue and pray for my children. Perchance my sons have sinned before Abba Yahweh, speaking in the haughtiness of spirit. We are children of his rich man. Ours are all these goods. Why should we be servant of the poor? And speaking like this in the haughty spirit, they may have provoked the anger of Alahaya, for overbearing pride is an abomination before Abba Yahweh. So I brought oxen of offspring to the priest or to the kahan of their altar, saying, my children never think evil towards Alahaya in their hearts. While I live in the manner, the seducer could not bear to see the good I did, and he demanded the warfare of Alahaya against me. And he came upon me cruelly. First he burned up the large number of sheep, then the camels, then he burned up the cattle and all my herbs, or they were captured not only by my enemies, but also my such as had received benefits from me. And the shepherds came announced that to me. But when I heard it, I give praise to Abba Yahweh, to Alahaya, and did not blaspheme. And when seducer learned of my fortitude, he spotted new things against me. He disguised himself as king of Persia and besieged my city